sa pagpangalaga sa kultura, kumbaga, ang isang pinakamahalagang bagay doon is practice. Isabuhay mo. Hindi lang isang kwento. Hindi lang isang batas. Kailangan siyang maging bahagi ng buhay. So talaga ang pinakamalaki doon is practice. So araw-araw kailangan iproklama mo ang buhay ng isang katutubo. Paano mo iproklama yon? Gamitin ang sariling salita doon sa pamayanan. Gamitin ang kaugalian, ang kultura. Gamitin yung mga batas. Kailangan i-implement mo, i-imposar mo kung may batas na dapat i-impose. Palaging banggitin ang kasaysayan. Yung mga halamang gamot, kailangan gamitin mo. Konsepto ng depensa sa kalikasan, pangalaga sa kalikasan, kailangan gamitin mo yun. So, ang ginagawa namin doon, para mapangalagaan yun, kung may papasok sa aming komunidad, ay kailangan malaman namin kung ano ang intensyon. Pag malaman namin ang intensyon, kailangan din malaman namin kung ano ang magiging epekto ng pumapasok or ng isang gawain doon sa aming kultura. Kung makita namin na para yatang may mangyaring hindi mabuti, ito, parang magkaroon ito ng influensyang makakasira. So, pipigilan namin yan. Yan ay dapat hindi natin ikahiya na ituro, no? Sinasabi natin sa mga, ako mismo na isang pamilya, di pamilya, no? Tinuturo ko kung paano ang paggamit ng bahag, ano ang gamit ng halimbawa kasi sa bahay mayroong gongs, ano? Paano ang paggamit ng gongs, ano ang gamit ng solibaw na tinatawag, mga musical instrument yun, ano? So, yun ay dapat na ituro sa mga bata. Kasi kahit na sa panahon na ito na halos ay pumapasok na rin ng kultura, no, na mainstream culture, hindi dapat na maalis din ang tinatawag na indigenous culture. Ano yun?